Without further ado, let us all welcome Dr. Edwin Bien. Good evening, Doc. Gandang gabi po. Magandang gabi, Doc. But good morning. I like your hair. Morning, Doc. Thank you, Doc. Yes, partner. Partner Edsel. Andiyan ka, partner? Yes, syempre. Naghahanda na para makinig kay Doc. Yes. Ayan, bali, Yes, partner. ayan. Bali, Doc, na-introduce na po kayo namin. Salamat po. Masyado. So, if you're ready po, we can Yes, I am. Opo. start. Thank you, Doc. Yes po. So, shall we start? Good morning, everyone. Ayan, and happy recognition to everyone who deserve it. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay dahil sa panahon na pabugso-bugso, nagkaroon ng bagyo, ng ulan, at kayo ay maaaring nababasa, pag-usapan po natin ang tungkol sa baga. So, with your permission, maraming salamat po sa muli nag-invite sa akin, headed by Ma'am Precious. And I'd like to thank si Sir Bong for taking care of my slides na gusto kong ipakita po sa inyo. So, tatalakayin po natin ay tungkol sa baga, particularly yung tinatawag na chronic obstructive pulmonary disease o anumang mga maaaring maging dahilan ng pagsasara ng tubo sa baga na siyang dahilan ng hirap sa paghinga. At ang nauna po dyan ay ang ating slide number 1. Pwede po ba natin ipakita yung ating slide number 1? So, yung tinatawag na COPD, marami na po siguro kayong narinig yan. Usually yan sa mga may edad na. Umbrella term yan. Ibig sabihin, yan ay nasa ibabaw ng maraming nakakapaloob na iba't ibang karamdaman sa baga. Sa mga nag-iedad na, kadalasan ito ay emphysema. Sa mga medyo bata pa, ang tawag naman doon ay chronic bronchitis. Ngayon, bakit napakahalaga na matutunan po natin ito? Kasi ang dami na Pilipino mayroon nito. Ang kilala lang kasi ng Pilipino, dalawa. Kung hindi asthma, TB. Pero hindi lang po yun. Mas marami na ngayon ang taong may mga emphysema at chronic bronchitis na siyang makikita natin sa slide number 2. Tingnan po natin. Ayan. Ano nga ba yung emphysema? Kapag pumutok yung pinakadulo na lobo ng ating baga. Alam niyo yung baga natin, nakakita na kayo ng bopis, di ba? Yung iba sa inyo kumakain ng bopis, hindi ba? May baga dun na tinatadtad po, di ba? Nakikita niyo ba pag tinadtad yung baga at nilagay sa bopis? Sa loob parang may mga bilog-bilog. Yung bilog-bilog na yon, ang tawag po doon alveoli. Ayan, namamasyal si Jonalyn, pinapakita sa atin yung kisame nila. Jonalyn, o sige. Steady ka lang, maupo ka na lang at huwag kang maglakad. Ayan, okay. Yung emphysema, yung pinakadulo ng ating baga na kung tawagin ay alveoli, pumuputok ito. Pag pumutok ito, wala na tayong magiging
paraan para ma-exchange yung carbon dioxide na gusto nating ilabas at yung oxygen na gusto naman nating ma-inhale. Yan ang emphysema. So mamaya, ipapakita ko kung ano yung mga dahilan. Iba sa inyo kumakain ng ng bopis, hindi ba? emphysema. May baga Okay. dun eh. So tingnan natin picture number 3. Ayan. Hello, Ma'am Nelly. Ayan, pinapakita ni Ma'am Nelly yung ilaw ng kisame nila. Ang chronic bronchitis naman, ang chronic bronchitis naiiba sa emphysema. Ang namamaga dito, hindi yung dulo ng baga, kundi yung maliliit na tubo papunta doon sa dulo ng baga. Okay. Namamaga ito, kaya nga tinawag na bronchitis. So, yung iba, mga Pilipino, ang tawag, may bronchus yan eh. Well, actually, lahat tayo may bronchus. Kapag namaga ito, ang tawag doon, bronchitis. Paano natin malalaman kung ang tao ay may emphysema o kaya bronchitis? Mayroon tayong picture number 4. Pakita natin. Ayan o, ito ang taong may problema sa baga na medyo malala. Una, chronic cough. That means buwan o minsan taon na yung ubo niya. May sputum o plema. Yung plema, 3 kulay. Dilaw, berde, minsan pula. Ayan. Tapos, meron siyang dyspnea o difficulty breathing. Hirap siyang huminga. So, paanong ginagawa niya? Punahin ninyo, pag matatanda, kung nakaupo, medyo nakatungo, pero yung kanyang 2 kamay ay nasa hita, tapos yung siko niya ay naka-flare. Nakakatulong kasi sa kanya para mas makahinga ng mabuti. Ang taong ito nahihirapan matulog ng nakahiga. Kaya nga yung iba na may problema sa baga, kung matulog, paupo. Yan. So tingnan natin, pag in-x-ray namin ang emphysema, ito ang itsura niya sa picture number 5. Nakikita niyo ba yung bandang maitim doon sa kanang baga sa bandang ibaba? Yan. So kung titingnan natin, may shortness of breath, hirap siyang huminga, chest pain, naninikip ang dibdib, may persistent cough, may plema, at madalas meron siyang infeksyon sa ubo o kaya sa plema o sa lalamunan. Ang itsura ng bagang ito, punong-puno siya ng plema. Yan o, yung kulay itim na yan, plema yan. Hindi yan kayang ilabas ng kakaubo lang. Kaya iniihit siya ng ubo, ang sakit-sakit na ng dibdib niya. So, ang gagawin niya, yung sinabi natin kanina, tripod position sa picture number 6. Tingnan po natin ang picture number 6. Ayan o, kita niyo si Lolo? Naka-tripod position. Muli, naka-forward yung kanyang katawan, nakahawak sa 2 tuhod, ang siko ay naka-flare para matulungan siyang huminga. Makikita nyo, tumataas ang balikat niya. Oh. Hindi yan asthma. Ang tawag dyan, COPD. Iba ang asthma. Ang asthma kadalasan sa may bata pa, itong COPD sa may edad na. Ngayon, ano ang kadahilanan at nagkakaroon nito? May idea na kayo, pero meron pang ibang dahilan sa picture number 7. Number 1, irritants. Ano nakaka-irrite na number 1 sa atin? Naninigarilyo. Pero kahit na hindi ikaw mismo, secondary smoke. Pwedeng ma-irritate ka at magka-emphysema. Pollution. Lalong-lalo na kung maalikabok doon sa lugar nyo. No? Ganon din sa loob ng bahay ninyo. Kung halimbawang maraming kurtina o maraming carpet. Sa mga taong mahina ang baga, pinapatanggal ko yan, kurtina at saka carpet. Kasi alam nyo, hindi lang alikabok ang naninirahan dyan, pati na rin yung mga dumi ng ipis. Let us say, yung hindi dumi, yung tae ng ipis na nadudurog na siyang pumapasok sa ating baga. Tapos, may mga iba namang exposed sa chemical. Halimbawa, may mga pasyente tayo na nagtatrabaho sa mga factory, paggawaan ng goma kasi sapatos yung trabaho nila, paggawaan ng baterya kasi may fumes yun, no? May mga iba ako nakikita, paggawaan naman sila ng mga gasolina o gas, na i-inhale din nila yon. So,
Ano pa ang ibang kadahilanan bukod dito sa picture number 8? Genetics. May mga taong walang bisyo. Hindi nila malaman kung anong dahilan. Pero yung isa sa kamag-anak nila may problema sa baga, pwedeng magkaroon din sila. So, tandaan nyo yan ha, genetics. Ano ang risk factor? Halimbawa, meron ka na nito. O wala pa, pero may chance ka. Nasa picture number 9. So, tingnan ninyo sa bandang 11 o'clock, smoking. Sa bandang 12 o'clock, family history. Sa bandang 1 o'clock, irritants. Sa bandang 4 o'clock, overweight. Yun palang pagiging overweight o mataba ay pwedeng maging dahilan para masira ang baga. Wow, bago yan ano? At kung titingnan niyo yung number 7, sino ang mga bata na parati na lamang mayroong ubo, sipon at luga? Ito yung mga batang pinaikli ang kanilang breastfeeding. Hindi umabot ng 2 taon. Yung iba pa nga, totally hindi nagbe-breastfeeding. So ano nangyayari? Mahina ang baga ng bata. Kasi yung bata hindi yan, okay. Kasi kanina ayaw akong ipa-unmute. O, balik na po tayo sa ating talakayan. Yung picture number 10 will show us ano ang itsura mismo sa totoong baga. Ayan ang totoong baga. Sa kaliwa, yan ang normal. Ayun. Partner Edsel, parang medyo nawawala lang yung signal ni Doc. Ayan. Habang hinihintay natin si Doc Bien. At-feed ulit siya. Si Doc. Ayan. Pinag-mute Nawala ulit. lang yung kanyang signal. Okay Ayun. na ba? Ako ba nawawala ng signal? Opo, Doc. Oy, paumanhin. May Ako. ulan kasi ngayon dito. Okay, pero ngayon, klaro na ba ito? Klaro na? Yes, Doc. Clear Sorry, na po. ulan-ulan Okay kanina. lang po. Opo. Okay. Tingnan natin yung totoong baga. Ito po yung normal sa kaliwa. May konting plema pero kulay puti. Tingnan ninyo yung nasa kanan, yung chronic bronchitis. Nagsasara na talaga. Kaya itong mga taong ito, ang kanilang paghinga may konting pito. Para bang asthma. Ito sa matatanda. So yung asthma kadalasan sa bata, pero paglampas ka na ng 40, hindi na yun asthma. Bronchitis na. Tandaan nyo yan ha. Usually ang asthma sa mga below 20. Paglampas ka na roon, kadalasan bronchitis na ito. Tingnan natin ang picture number 11. Ano naman ang itsura ng emphysema? Totoong baga ito. Tingnan nyo yung Yan. kaliwa. Nawala lang yung normal kanyang na signal. dulo ng Kadalasan, baga. bronchitis Yan yung na ito. alveoli. Tingnan natin ang Ngayon, picture number tingnan po 11. ninyo yung Ano naman ang bandang itsura kanan. ng emphysema? Nangingitim at nagpuputukan. Totoong baga ito. Tingnan niyo yung Yan. kaliwa. Nawala lang yung kanyang Normal na signal. dulo ng Kadalasan, baga. bronchitis Yan yung Pag alveoli. in-x-ray namin Tingnan natin ang ngayon, picture number tingnan po 11. ninyo yung Ano naman ang bandang itsura kanan. ng emphysema? Nangingitim at nakikita Totoong yung bandang baga kaliwa. ito. May Tingnan kulay niyo yung kulay kaliwa. sa Nawala lang yung kanyang Normal na signal. dulo ng baga. Yan yung Pag alveoli. in-x-ray namin Tingnan natin ang picture number tingnan po 11. ninyo Ano yung naman ang bandang itsura kanan. ng Wala nang emphysema? pumapasok na hangin, kaya kulay Nakikita puti yung bandang kaliwa. Yung hangin na ito, Nawala lang yung kanyang na signal. dulo ng baga. Yan yung Pag in-x-ray alveoli. namin Tingnan natin ang picture number 11. Ano naman ang itsura ng wala nang emphysema? pumapasok na hangin, kaya kulay puti Nakikita yung yung bandang bandang kaliwa. kaliwa. Yung hangin Tingnan niyo yung na kaliwa. Nawala lang yung kanyang na signal. dulo ng
umaga, balik yan yung alpha. Sinasabi na natin sa inyo, medyo ano naman ang itsura ng YYC? Ang baboy ay inuubo rin. At ang baboy ay nagdadala ng mga mikrobyo sa kanilang baga. Nakikita yan kapag kumakain kayo ng bopis o dinuguan. So, ulitin ko ha, iwasan nyo na kung maaaring tigilan ang pagkain ng bopis at ng dinuguan. Dahil ito yung nakikita nyo on screen na kinakain po ninyo. Baga yan. Okay? Let us go to picture number 4. Paano nadadiagnose? Number 14 pala. 14. Paano nadadiagnose ang taong may emphysema? Number 1, sa bandang 11 o'clock, tinitingnan yung dugo kung mababa yung oxygen. Number 2, bandang 12 o'clock, pinapalakad siya. Tinitingnan kung kaya niyang lumakad ng 6 na minuto nang hindi hinihingal. Next, sa alauna, meron tayong genes testing. Sa alas 4, CT scan. At sa bandang alas 7, meron tayong pang-test ng lung function test. Paano tinutulungan ng taong may emphysema? Tingnan natin ang number 15. Una, kung naninigarilyo ka, huminto ka na. Kung may paninigarilyo sa tabi mo, kamag-anak mo, pahintuin mo na rin sila. Number 2, pwedeng magreseta ang doktor. Bronchodilator, steroid, antibiotic, at bigyan ka ng oxygen. Ano yung pulmonary rehabilitation? Ehersisyo ito. Pinapa-exercise yung baga. Pinapa-exercise ng may nakakabit na oxygen na makikita sa picture number 16. Ayan, sa picture number 16, oxygen tank yan. Nakikita nyo yung mga hirap huminga? Pag dinala sa ER, kinakabitan kagad ng oxygen. Natatakot kasi kaming mga doktor na pag kinulang ng oxygen sa utak for 7 minutes, pwedeng hindi na makarecover yung utak at mauwi sa stroke. 7 minutes na walang oxygen, magkaka-stroke. Paano kung ubo ka ng ubo at puro ka plema? Sa picture number 17, sa bahay, ganito dapat ang posisyon ng paghiga mo. Yan o, hindi tihaya, kundi padapa. Para yung plema, tumutulo paibaba. Paano kung may kamag-anak ka na mayroong emphysema o bronchitis? Ano ang pwede mong gawin? Picture number 18, please. Kakabugin mo yung kanilang baga. Ayan, nakikita nyo? Pero yung shape ng kamay, hindi naka-flat. Naka-letter C o letter U. Para pag kinabog mo yung kanyang dibdib, hindi masakit at lalambot yung plema mula ibaba papunta sa lalamunan. Simula sa baba, papuntang lalamunan. That way, mailalabas niya yung kanyang plema. Ngayon, yung mga tao, yung mga pasyente, pinapagawa namin ng special exercise. Nabibili naman ito sa online, sa picture number 19. Ayan no, exerciser para sa baga. Hihipan niya to, kailangan lahat ng bola ay nasa itaas yung 3 sa loob ng 1 minuto. O hindi hinga, buga. Inhale, exhale. Kundi isahang exhale lang yan dapat. Okay. Meron pang panibago na pwedeng dalhin sa opisina. Online available din ito. Picture number 20. Maliit lang ito, parang pito, pero may tunog. Nagpumipito rito para bumuka yung baga. Okay, may instruction naman ito. Okay. Now, syempre, hindi lang ehersisyo ang pwede nating gawin. Naniniwala ako yung paglilinis ng baga is best towards hydration. Kaya natutuwa ako na meron na tayong tinatawag na alfalfa with guarana na sa picture number 21. Lampasan natin yung hydrogen therapy. Nagkamali ako ng numbering. Ayan. Number 21 is alfalfa with guarana. Para saan yung chlorophyll na nasa alfalfa? Pang-cleansing ng dugo yun eh. Para saan yung guarana? To stimulate our nerves. So, hydration,
ng 2 liters per day is important sa taong may problema sa baga. So sa 1 litro, pwedeng haluan ninyo ng 2 o 3 kutsara nitong alfalfa with guarana sa 1 litro. So yung 2 litro sa isang araw, makaka-6 hanggang 8 na kutsara kayo. Okay. Now, syempre kailangan may natural antibiotic tayo. Dahil yung baga, pinamumugaran yung plema ng mikrobyo. Sa picture number 22, ito naman yung garlic na paborito natin. Natural antibiotic. Paano ipinaiinom ito? 3 times per day. 1 to 2 capsule, 3 times per day. Okay. Ngayon, bukod sa natural antibiotic, dapat may prevention din tayo na huwag magputukan. By being a very good antioxidant, yung ating mga tubo. Nasa picture number 23. Yan, Yegano. Naniniwala ako na this is one of the most powerful antioxidant, ang Yegano. Paano binibigay ito? Also, 2 to 3 times per day. And last but not the least, ito naman gusto ko, Yi Yang Yen, picture number 24. Kung hindi nyo pa naririnig ang kwento ng Yi Yang Yen, may mga sailors na nagkaroon sila ng scurvy o yung pagkahina ng baga at ng buto dahil matagal silang nasa laot. Nakarating sila sa isang island at doon ay pinakain sila ng katas nitong buto ng ubas. At nung pinakuluan ito, pinainom sa kanila yung tsaa, nagulat sila dahil nagtatag pala ito ng pampalakas ng kanilang baga at buto. Ito yung ating Yi Yang Yin. Okay? So, yan po ang ating talakayan pagdating sa problema sa baga. Thank you, Doc. And Salamat syempre din po. mga Kadayna Farm, we're open for the question and answer portion. Please feel free to chat all your questions at babasahin po namin para masagot po ni Doc. Ayan. So, ready na po. Mukhang wala. Titignan po namin sa ating Facebook Live. Ayan, wala pa naman. Partner Trisha, meron ba dyan sa Zoom? Siguro, maliwanag sa lahat no? Yes po, Doc. Ito. Doc, ito po. Actually, pwede Ano po, ang- Sir Edsel, silang magtanong Yes, pa. kahit na hindi related sa topic na baga, okay? June. Ano pa talaga ni Doc. Matulungan Ito po, natin ang lahat um, ng inyong katanungan. Ano ang kalimitang binabaliwalan ng mga tao who are suffering from COPD? Warning signs. Ano po, ang Doc. Warning kalimitan? signs. Mga hindi po ini-ignore ng mga nagsasuffer ng COPD. Well, kasi dito sa bansa natin, palibhasa English yung COPD, hindi natin masyado na papakinggan sa mga doktor o sa mga pasyente. But in reality, maraming mga misdiagnosed na asthma, pero ang totoo, COPD. Ngayon, may mga iba na ang gusto nila, yung plema kagad ang masolusyonan. So, para sa akin, totoo yun, Bukod dun sa mga binabanggit ko, mayroon din akong paborito na inirereseta sa klinik ko, yung ating Dynatonic. Ang purpose ko naman doon, palambutin yung plema, palakasin din ang buong pangangatawan. So, maaari pong gamitin yon. And dito po sa Zoom, mukhang marami pong question. Yan. Wait ka po, Doc. May tanong po ako nakita rito, Sir Edsel. Good Pwede daw evening, bang Doc. magkaroon ng TB ang may pulmonya? Ayan. Sa unahan niyo po. Pwede silang magkasama.
Ang TB ay mikrobyo na pwedeng maging dahilan ng pulmonya. So pwedeng magkaroon ka muna ng TB, tapos later on magkaroon ka ng pulmonya, o pwede kang magkaroon ng pulmonya and then later on magkaroon ka ng TB. O pwedeng sabay sila. Okay. From Miss Chini Enad. Ayan. Ito po, Doc, kay, from Mr. Palo. Hello, Doc. Meron bang bawal na mga pagkain sa may mga COPD? Hello, Sir Nestor. Yung iba, ayaw nilang kumakain ng malalansa. Naunawaan ko kasi lalo silang inuubo. Gaya ng bagoong. Yaan, pinababawasan ko yan. Pinababawasan ko rin ang pagkain ng mga karne na mayroong mga asupre ba ang tawag doon o salitre. Salitre yata. Salitre yung kulay dilaw. Natawa si Miss Precious. Iba yata yung asupre. Salitre ba yung kulay dilaw? Kulay pula na nilalagay natin sa tosino o nilalagay sa longganisa. So kung longganisa, mas gusto ko yung longganisang hubad para wala yung balot. Kung tosino, mas gusto ko yung hindi masyadong mapula. Ayan, yun mga chemical. Gaya naman nung yellow number 5. Ayan, nakikita niyo yan kapag manonood kayo ng sine tapos may popcorn. Nilalagyan nila ng kulay dilaw na yon. Naku, bawal na bawal yon sa baga. Ito pa, thank you, Doc. And from Team Titan, Miss April Joy Banis, ang COPD po ba ay may possibility na magdulot ng allergy sa pagkain? Yes. Yes. Kamukha din nung nabanggit natin kanina, may COPD ka, ay pwede kang magkaroon ng mga allergy doon sa mga additives sa pagkain. And ito po, Doc, from Miss Milita Enriquez. Good evening po, Doc. Yan po ang sakit ng Mr. ko. Visible po na palagi po siya gumagamit ng nebulizer, pero nagtitake po siya ng mga supplements natin. Ay, hindi pala. Very good. Alam nyo, Sir Edsel, marami kong nakikita ngayon na nagpupunta sa ER at nagpapa-x-ray, mga rider. Dahil usong-uso mga rider ngayon, ang sinisinghot nila talaga maghapon, yung usok sa kalsada, nagpupunta sila ng ER talaga para magpa-x-ray. Tapos nakikita namin, may COPD na yung iba. Ito, Doc, from Miss Krisha. Doc, may chance po ba umatak ulit ang asthma after 10 years na hindi inaatake? Pag umatake ito, hindi na asthma. Malamang chronic bronchitis na. But the answer is yes. Doc, Doc, good morning. If taking losartan and rosuvastatin, can we take our garlic and ginkgo biloba? Thank you, Doc, for your reply. Yes, parehong-pareho ng epekto yan. Ang losartan, pampababa ng blood pressure. Yan ay maitutulong ng ating garlic. Yung rosuvastatin ay pampababa naman ng kolesterol na yan na may matutulong ng ating produkto rin. Okay pa, Doc. Ito po, Doc, from Facebook, from Miss Luz Campo Redondo of CDM team. Good morning po, Doc Bien. Anong dapat ko inumin para sa buto? Naputol ang buto ko 5 times na po ako inopera. 2 years na po ito na accident po ako, Doc. Thanks. Naku, Na-aksidente ang po ibig siya. sabihin, depende sa edad nyo, naputol no? yung buto. Kapag tayo ay may edad na, lalo-lalo na yung mga kababaihan na menopausal na, ang hirap na talagang maghilom ng buto kasi yung calcium nga bumababa na. Pati yung muscles nila humihina na. So ang kailangan niya is our total package. Meron tayong total health package, no? So hindi lang isang uri, kung maaari ay isang total therapy. Ayun po, Ma'am Luz. Ayan. And from dito po, follow-up question from Miss Chini Enad. Bakit po nagkakaroon ng tubig ang baga natin, Doc?
normal na may tubig doon sa pagitan ng baga at yung balot na plura kung tawagin. Para hindi magkiskisan yung baga at saka yung balot, may tubig yon na nagsisilbi na parang lubricant. Subalit, kapag ang baga ay namamaga o kaya yung plura ay namamaga, naiipon ang tubig. Ang tawag namin doon, pleural effusion. May panahon na sobra-sobrang dami na ng tubig na tinutulak na yung baga, na nangalahati na yung baga kasi kalahati, tubig na. Nakikita to sa maraming dahilan. Una, tuberculosis. Pangalawa, pneumonia. Pangatlo, tumor sa baga. Yun. Ang ginagawa namin dito, binubutas namin. Kasi pag hindi namin binutas para palabasin yung tubig, hindi na mag-expand yung baga, magko-collapse na yung baga. May ganun tayo, collapse lang. Okay po. From Miss Macy Espinosa, Doc, okay po ba B-pollen sa may asthma at COPD? Kung adult, yes. Kaya lang kung bata pa, may mga bata na allergic sila sa pollen. So kung ito ay below teens, wag muna. Ibigay mo muna iba, garlic, gano, yeyangyen. Pero kung above 20 na, kaya na niyang i-tolerate ang pollen, yes. From Miss Edna Ebio, Doc. May pag-asa pa po bang gumaling ang chronic bronchitis? Well, naniniwala ako, habang may buhay, may pag-asa. There is nothing impossible with the Lord. Si Lazarus nga, nakahiga na tulad ni Ma'am Nelly. Pero tumayo pa. Amen. Ito ba, Doc, how many spirulina tablets do I have to take if doing strength training? Ay, pag ako po, ang reseta ko, 3 tableta, umaga at hapon, minimum. 3 in the morning, 3 in the afternoon. Okay, minimum. Okay, ito po another question from Ma'am Milita Enriquez. Nagpa-urinalysis po ako kahapon at ito po ang result. Naku, pH acidic, transparency slightly turbid, specific gravity 1.030, mucus threads few, epithelial cell few. Ano po ba, Doc, ang magandang i-take sa products natin and ano po ang pwedeng i-take ng nagpapa-breastfeed mom? Unang-una, marumi ihi nyo. Bakit? Ang ihi nyo acidic. Hindi dapat acid ang ihi, dapat alkaline. So, kailangan maggulay ka. Baka napasobrahan ka ng karne. Pangalawa, turbid. Ang ibig sabihin ng turbid, malapot at malabo. Kumbaga sa tubig, parang tubig kanal. Malapot at malabo. Dapat nakasulat yan, clear. So, ang pinakamaganda sa iyo, siyempre, ay hydration. Ang pang-hydration natin, yung alfalfa with guarana. Kaya lang, kung breastfeeding ka, at ang baby mo ay wala pang 3 months old, ay wag muna. Pero kung lampas na ng 3 months yung baby mo, at breastfeeding ka, pwede yung alfalfa with guarana. Ayun. Thank you, Doc. And nako, Doc, mukhang naubusan na po tayo ng oras. And Okay syempre, as usual, Doc, maraming salamat po ulit. Napaka-informative talaga na pagtuturo po ninyo. Syempre. Ang mga dati nating mga kaibigan dyan, ano? And syempre, Doc, bago po tayo magtapos, baka meron pa po kayong gustong iparating na messages para sa ating mga nanonood. And syempre, for sure, yung iba po dito is followers na po ninyo sa Facebook ninyo. Kanina may nakita akong pahabol na question. Meron daw atypical pneumonia. Bilang sagot, kasi ayoko namang siyang hindi masagot, hindi po magandang resulta yon, atypical pneumonia. Ibig sabihin, hindi makilala ng mga doktor kung anong mikrobyo ang nandun sa kanyang baga. Ibig sabihin, mahina ang kanyang naturalesa or immune system.
So, may papayo ko yung mga pinag-usapan natin kanina, gaya ng gano, gaya ng yiyangyen, iinumin po niya. So, ingatan natin ang ating baga ha, kasi alam niyo po ba, yung baga is the number 3 cause of death sa Pilipino. Ang number 1, cardiovascular, either ma-heart attack o ma-stroke, 70%. That means 7 sa 10 tao, yan ang ikamamatay, saklap. Number 2, na ikinamamatay ng Pilipino ngayon, ay tumor. Ang dami sa atin tinutubuan ng mga bukol. Tumor sa matres, sa suso, sa ovaryo, sa prostata, sa baga, sa atay. Napakarami kong pasyente may tumor. Napakahalaga na may iniinom tayong suplemento. Yon ay protection natin laban sa tumor. Ang number 3 na kinamamatay ng Pilipino, sakit sa baga. Sakit sa baga. Bilang komplikasyon halimbawa ng diabetes at kung ano-ano pa. So, I hope you get well. I hope you stay healthy. Maraming salamat po and God bless. Yan, thank you Doc, and once again po maraming salamat po, and hanggang sa susunod po ulit. Maraming salamat po Doc.